Nonito Donaire tumimbang ng 53.4 kg. Parehas sila ng timbang ni Seiya Tsutsumi at pasok sa bantamweight division. Sa pagkuha pa lang ng timbang, makikita mo na disiplinadong boksingero si Donaire. Sa kanyang edad na 43, hindi pa rin siya nagkakaproblema sa pagkuha ng timbang. Kaya abangan natin bukas ang bakbakan sa Japan. Kung manalo si Donaire dito, maging WBA bantamweight champion na. Makikita nga kanina, taas-baba ang tingin ni Seiya Tsutsumi kay Donaire. Ano kaya ang iniisip ni Seiya Tsutsumi habang nakatitig kay Donaire? Merong isang payag si Seiya Tsutsumi na sinabing kung babagsak siya, babangon siya at pababagsakin din si Nonito Donaire. Gagawin daw lahat ni Tsutsumi ang makakaya para talunin ng isang legend na si Donaire. Malaki raw ang respeto ni Tsutsumi kay Donaire, kaya kahit may edad na ito, hindi raw niya ito binabaliwala. Dahil makikita naman daw sa conditioning ni Donaire talagang malupit. Kung manalo pa si Donaire dito, siguradong unification na ang next fight kay Takuma Inoue. Dehado pa rin si Donaire sa talpakan kaya malaki ang panalo kung magbigay ng upset. Ryan Garcia gumawa ng live stream at nagpasuntok sa babae. Makikita dito na todo bigay din ang suntok nitong babae. Hindi pa rin nawawala kay Ryan Garcia yung depensa na tumatalikod sa kalaban. Lagi itong ginagawa ni Ryan Garcia kapag nape-pressure na. Kaya marami ang nagsasabi kung maglaban si Ryan Garcia at Pitbull Isaac Cruz. Delikado pa rin si Ryan Garcia dahil pressure fighter si Pitbull Cruz. Pero kung makatama naman ng solid si Ryan Garcia, pwedeng babagsak si Pitbull. Pero pinatunayan na ni Pitbull Cruz na matigas talaga ang panga. Nagka-injury nga ang kamao ni Tank Davis at Lamont Roach dahil sa tigas ng panga ni Pitbull. Kaya sana makita natin sa future ang bakbakan ni Pitbull Cruz at Ryan Garcia. Sa ibang banda, Cuadro Alas Casimero, pinusko kahapon na busy ito sa pagsabong. Habang nagte-training si Cuadro Alas laban ngayong December 27, busy pa rin sa kanyang libangan na sabong. Nag-aalaga din ata ng maraming manok si General Casimero at isa ito sa mga negosyo niya. Siguro iniisip ng kampo ni Cuadro Alas na easy fight lang naman ang kalaban nila ngayon. Kaya hindi na kailangan mag-training pa ng todo. Pero ganoon din ang tingin ni Cuadro Alas dati kay Kameda. Sinabi niya na easy work lang ito at 30 second lang. Pero nagawa niyang talunin si Cuadro Alas sa decision. Kaya abangan natin laban ni Cuadro Alas ngayong December 27. Sa ibang banda, Shakur Stevenson naniniwala na kung babalik pa si Floyd Mayweather ngayon sa welterweight division, baka maging world champion pa si Mayweather. Matatanda ng reaksyon ni Stevenson sa laban ni Manny Pacquiao at Mario Barrios. Dapat daw panalo si Manny Pacquiao sa laban na yon. Naging world champion na daw sana si Manny Pacquiao sa edad na 46. Pero kung babalik daw si Floyd Mayweather at labanan ni Manny Pacquiao, aagawin lang daw ni Mayweather ang titulo ni Pacquiao. Kaya kayang-kaya pa raw ni Mayweather maging champion ngayon sa welterweight. Kung sakaling babalik si Mayweather at labanan si Rolando Romero, easy fight daw ito para kay Mayweather. Kaya malaki ang tiwala ni Shakur Stevenson sa kakayahan ni Floyd Mayweather. Maganda pa rin daw kasi ang kondisyon ni Mayweather ngayon at hindi nagpabaya. Kung mag-training pa rin ng matindi si Mayweather, kaya pa rin niya tumalo ng batang champion. Agree ba kayo dyan mga boss?